Natulala na lang ang team owner ng Suns na ma-0-3 sila versus Minnesota. Sa laki kasi ng ginastos niya ngayong season para sa team. $191 million sa payroll, $68 million sa tax. Next season lalaki pa yon, $205 million at magiging $104 million ang babayaran na tax nun. Mababawasan naman yon kung magbibitaw sila ng player na mayroong malaking kontrata. Naglagay pa sila ng free TV para sa mga games ng Suns. Nasa bingit pa ng pagkakalaglag ulit ang Suns sa 3 sunod na season. Masyado pang bata si Anthony Edwards para maging tatay ni KD at Devin Booker. Si Booker din hindi na malaman kung sino talaga ang tatay niya. Wala kasi sa side ng Suns ang history, either makaisa sila or dalawa versus Minnesota dahil 0-14 sila kapag natalo ng unang 2 laro sa series. 0-151 naman kapag 0-3 ang isang team. Ni-roast din ng mismong mga fans ng Suns yung sinabi ni Booker dati na kung sino ang babantayan sa kanilang tatlo. Ang sinabi na lang sa comment section doon, masyadong nagtiwala si Booker kay Kevin Durant. Elimination game yung game 4 para sa Suns. Si Booker kapag ganong senaryo, 14 points, 2 rebounds, 5 assists, 30% sa field at 8% sa 3-point area. Kaya wala talaga sa side ng Suns yung history kahit yung stats. Sa playoff series versus Minnesota, si Booker 20 points, 2 rebounds, 6 assists, 43% sa field at 26% sa 3-point area. Ang Suns merong pang 14 turnovers per game. Ang Minnesota 13 per game. Si Anthony Edwards nag-a-average doon ng almost 5 per game. Nasa 28.7 rebounds at 6 assists si Anthony Edwards sa series versus Suns. Ang Minnesota din merong legit point guard si Mike Conley. Ang Suns, 3 players nila or yung big 3 nila may average agad na 8 turnovers per game. Noon pa kasi sinabi na kailangan nila ng isang legit point guard pero tinanggi yun ni Devin Booker nung umpisa ng regular season. So dati pinagtatawanan yung sinabi ni Edwards na may KD ang Suns, meron naman sila McDaniels. Nagawa kasi ni Jaden McDaniels na depensahan si Kevin Durant. Sinabi rin ni Anthony Edwards na dudurugin niya kung sinong nasa harap niya. Binago ko lang ang wording nun. Dahil mas malala yung sinabi doon ni Anthony Edwards, hindi pa kasi siya nananalo ng playoff game sa 3 season na nakapasok siya sa playoffs dahil binigyan rin siya ng compliment ni Michael Jordan. Si Damian Lillard doubtful sa Game 4 na magkaroon siya na Achilles tendon strain. Ang injury na yon nakuha nung Game 3. Naka-walking boots di umano si Damian Lillard ngayon. Bukas na ang Game 4 April 29, 7 AM. Nakalaro si Dame nung Game 3 after nga niya magkaroon ng injury. 45 minutes pa siya nun. Pero ang sinabi ni Dame doon, bumalik yung injury niya talaga sa Achilles tendon at nakuha talaga niya yon nung last quarter na, hindi nung first, nung bumagsak siya. Sinabi pa ni Dame na balak pa rin niya maglaro sa Game 4. Hindi lang kasi Achilles tendon strain ang injury ni Damian Lillard, kundi yung pati sa tuhod niya, sumasakit pa. Kapag hindi nakalaro si Damian Lillard, pati si Giannis ay doubtful na rin na hindi makalaro sa Game 4. 2 star ng Milwaukee Bucks ang posibleng mawala sa kanila sa series sa Indiana Pacers. Si Thanasis na lang yung pag-asa nila para sa Milwaukee. Trending naman yung nangyari sa OKC Thunder during post-game interview dahil naka-ready na noon ng TNT Sports para kay Jalen Williams after to ng panalo nila at nagkaroon sila ng 3-0 lead versus Pelicans. Ang ginawa kasi noon ni Holmgren, kinuha si Williams at sinabing kailangan muna mag-intay ng TNT sportscaster na si Ali LaForce. Nagtanong siya doon na bakit niya kailangan mag-intay. Tila nainis na rin noon si Kevin Harlan sa ginawa ng OKC player at pinatapos na ang coverage nila. Ang nag-i-interview kasi sa ibang players ng OKC, lalo na kay Josh Giddey, ay Bally Sports. Local TV network yun. Ang TNT Sports naman ang national TV. Sinabi ng mga fans na disrespectful yung ginawa ng mga OKC player na alisin yung isang player na i-interviewin na sa national TV. At sinabi pang mag-intay muna dahil yon sa oras ng coverage. Pero mas marami kasing sumuporta sa mga fans ng OKC dahil nung regular season, hindi sila pinapansin ng national TV tapos ngayong playoffs na nandun sila saka sila bibigyan ng oras. Buong season kasi binibigyan ng oras talaga ng local sports network yung mga games ng OKC kumpara sa mga national TV coverage nila.
Ginawa rin to ng OKC nung Game 2 pero noon tinapos nila agad ang interview sa TNT Sports para pumunta naman ng Bally Sports. Local TV network kasi yun ng OKC. Hindi rin sumasama yung ibang players ng Thunder kapag national TV yung nag-i-interview.